Masarap mabuhay kapag kalmado lang ang iyong puso at isipan. Huwag mong punuin yan ng kung ano-ano or walang kwentang bagay. Ma-appreciate mo lang ang ganitong lifestyle kapag ginagawa mo rin ito. Sa una, mahirap, pero pag nasanay ka, madali na lang din. Halos wala pa nga kaming tulog sa buong magdamag namin paglalakbay. At ito ang aming magiging reward. Ito ang aming magiging pahinga. Oras na siguro para mag-relax naman. Time ay 6:30 na dito sa Camp Sitio Tanghal. Ito yung bahay natin. Ito yung sunset oh. Alright. What if magsambals naman kaya tayo? Kaya natin biyahin? Ang sabi sa travel time ay 7 hours ang biyahe. Kaya susubukan namin. 9:30 pala kami ng gabi nagsimula bumiyahe. At dito magsisimula ang ating misyon. At muli nga kaming binigyan ng pagkakataon makapaglakbay. Kung saan kasama natin dyan si Jessa Lacuachera. Dahil sa haba ng aming babiyahihin, expected namin na nakakapagod at nakakantok ito. At kung saan na lang kami abutan ng antok at pagod, ay doon na lang kami magpapahinga. Habang binubuo nga namin itong kwentong ito, pinagmamasdan ko ang takbo ng buhay. Tila ba yung iba ay mga nauna na at merong mga napag-iwanan pa. Siguro nga may kanya-kanya tayong ruta ng buhay. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa mga nakikita mo sa iba at baka maligaw ka. Hawakan mo ang iyong manibela at ipagmaneho mo ang iyong sarili sa tatahaking mong ruta. Minsan sa buhay hindi natin maiiwasan ng maligaw o magkamali dahil matututo ka rin kalaunan at magiging aral sa iyo lahat upang maitama ang direksyon ng iyong buhay. Gawin mo, mag-focus ka lang. Bumiyahe ka lang ng bumiyahe hanggang sa hindi mo namamalayan na malayo pa pero malayo na. At umaga na pala. Dito yan sa may San Felipe, Zambales. Biyahe pa rin kami ng biyahe. Antok yarn! Hey. Medyo malayo pa nga ang aming magiging ruta. Halos 65 kilometers pa ang aming lalakbayin. At inaabutan na rin kami ng pagod at antok. Dahil halos 10 oras na kaming bumabiyahe. Hindi naman kaming nagmamadali sa pagbabiyahe. Dahil kung ang biyahe mo ay may kalayuan, hindi mo kailangan magmadali. Kailangan mo lang itong enjoyin. Maligaw ka man ng landas, huwag kang panghihinaan ng loob. Gawan mo ito ng paraan. Huwag mong makakalimutan magbaon ng maraming pasensya. Kailangan handa ka sa magiging struggle ng biyahe. At wala itong pinagkaiba sa biyahe ng buhay. Anumang dumating na pagsubok or unos, kailangan mo itong malagpasan. Lahat tayo nakakaranas. Lahat tayo binibigyan ng pagsubok na itaas. At kailangan mo itong matagusan upang mas maging magaan ang takbo ng buhay. At hindi mo kailangan magreklamo ng magreklamo. Gumawa ka lagi ng paraan. Kung nasaan mang ruta ka ng buhay mo ngayon, ay isa yung blessing. Blessing na kailangan natin ipagpasalamat. Kung ano lang ang meron tayo sa ngayon, at kung ano ang mga nararanasan natin ngayon sa buhay. Maliit na bagay man yan o malaki, kailangan natin i-appreciate. Napakasarap mabuhay nang hindi nagre-reklamo. Sobrang simple kung hindi ka komplikado mag-isip. Masarap mabuhay kapag kalmado lang ang iyong puso at isipan. Huwag mong punuin yan ng kung ano-ano or walang kwentang bagay. Sa dami kong kwento, sa dami kong sinabi, tara, mag-camp na lang tayo. Sa mga oras na ito ay alis 10 na ng umaga. Wala pa kaming pagkain. Kailangan pa namin mag-set up ng aming mga kagamitan para makapagluto. Dahil sa haba ng biniyahe namin, kailangan pa namin mag-asikaso ng ganito. Hindi ka agad makakapagpahinga. Yung katawan namin, pagod at gutom na. Pero ayos lang. Busog na din naman na ang aming puso at isipan sa aming mga nakikitang mga tanawin. Ma-appreciate mo lang ang ganitong lifestyle kapag ginagawa mo rin ito. Sa una, mahirap, pero pag nasanay ka,
Madali na lang din. Kasi magsiset up ka pa ng tent kapag dating mo sa iyong spot. Halos wala pa nga kaming tulog sa buong magdamag namin paglalakbay. At ito ang aming magiging reward. Ito ang aming magiging pahinga. Oras na siguro para mag-relax naman. At bago nga sumapit ang dilim, kailangan namin magluto ng aming kakainin para sa oras ng hapunan. At inuna ko na dyan ang pagsasaing. Sa mga oras na ito, ako muna ang nakatuka na magluto dahil ang aking partner ay nakatulog na. Time ay 6:30 na dito sa Camp Sitio Tanghal. Ito yung bahay natin. Ito yung sunset oh. Alright. Saing na muna ako. Ito yung viewing sa malayo kapag ang Camp Sitio. Bibili lang ako ng mga kulang sa lulutuin. Yo, nakabili na tayo ng ating kakainin ngayong gabi. Cup noodles, pancit carton, at by yellow. Ayun oh, sunset oh. Aray ko. Lupla ko ngayon ah. Pa ako naliligo ng dagat eh. Next natin ay sardinas na may egg. Egg with sardine. Ayan, saluluin mo ng ganyan. Diyan sa mag-dry siya tignan. Finished product. Madilim eh. Sorry. Kain na na.